Is ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Motoposh Plaridel branch para sa update natin. Medyo matagal na rin tayo hindi nakapag-update dito sa motorcycle na to. At ano nga ba to? Ito yung Motoposh Evo Deluxe 150. Para sa lahat ng mga gustong kumuha nito, nandyan sa dulo ng video yung kanilang contact number at yung price nitong motor na to. Ayos na ayos siya. Ang dami nagre-request daw dito sa branch or kahit saang branch nila na gawin sana itong FI. So good news kay Motoposh, napagbigyan. Okay, pero bibitinin ko muna kayo dahil nga wala pa silang specific date or months kung kailan nila ilalabas yung FI nila. Yung design niya, hindi ito yung motorcycle na gagawin nilang FI. Medyo bibitinin ko kayo doon. Okay, abangan nyo na lang sa ating vlog. I-update ko kayo sa bago nilang motorcycle na ilalabas. Yung sheesh. So ayun na nga, ikutan na natin to, no? Sa mga may gusto, ito nga pala ay carb type para naman. At ito ay 75,000 para sa kanyang cash. Pero kung spot cash yan, gagawin nila yan 73. Meron na kayong 2,000 na discount. Okay, so ito yung cash nya, ito yung price nya. Okay, so pwede nyo rin silang i-follow sa Motoposh Philippines, no? Sa kanilang Facebook page. Okay, so ikutan na natin itong motorcycle na to para sa mga willing na bumili nitong motor na to. Ayos na ayos siya. So yun na nga, meron siya ritong windscreen. Medyo maliit nga lang at hindi rin siya ganon kataasan. Nakakatulong tong windscreen na to para at least hindi sa dibdib natin yung rekta na tumatama yung hangin. Okay, etong gusto ko rito, yung kanyang headlight. So LED na rin yan. Meron din siya ritong park light, LED na rin yan. Split type yung kanyang headlight, high and low. Pero hindi ako sure kung alin dito yung high, alin dito yung low. So yun na nga, pero aggressive yung looks niya rito. Meron tayong matte finish dito sa may bandang ilalim. Mukha siyang nakangiti lagi. Yung kanyang signal light, kita yung ilaw niya sa side and sa front. Yan, LED na rin yan. Tapos meron tayong mga lining dito na makikita. May mga curved design, lalo dito sa part na to. May mga curved design yan. Sa kanyang front fender na bulky talaga siyang tingnan. Pero ang dami niyang kanto rin, no? May mga pa-curved din siyang design. Meron siya extension. Medyo maliit lang or maiksi lang. Ito, or sa likod, open part siya. Same lang din nung sa RFI natin na open. Ang hirap ng linisin sa looban. Pero kagandahan kasi dito is pag nasa high speed tayo, hangin niya is tuloy-tuloy lang. Ito naman sa side na to, naka telescopic fork tayo dito. Maganda rin yung finish dito. Siya mga glitter effect. Dito ay naka disc brake. Okay, masyadong malilito dito, no? Speedometer sensor lang po siya. Okay, so naka single piston caliper tayo dito, naka mugs tayo dito, at kagandahan, tubeless na yung kanyang tires. At yung size dito ay 130/60 by 13. Okay, dito sa part na to, sa may side, ganda ng design dito. Meron siya ritong pa-curve tsaka aggressive. May mga sharp looking design din siya rito sa part na to. Parang pinagsama-samang motorcycle, para siyang NMAX na may ADB, tapos medyo may hawig din siya ni RFI talaga. Dito yung kanya extension ng paa, ang haba din, no? Talagang same lang din sa motor natin. Ito yung gusto ko rito, yung extension ng paa. Tapos yung padding nga pala neto is natatanggal din siya para at least pwede nyong linisin. Okay, pero ingat tayo dito, baka nakawin sa parking. Yun nga lang. Dito matte gray, matte black, and then dito matte red. Ang ganda ng pagka red nya, ibang iba yung red neto dun sa kulay red ng ating motorcycle, no? So dito sa side na to, ma-appreciate mo yung design dito. Sa foot pegs nya, stylish yung datingan. Ganyan yung design nya rito. Napi-flip naman yan, tsaka tago naman siya. Ito nga pala yung kanyang tangke. Malaki rin to, no? Kahit sabihin natin na carb type to, is malaki rin yung kanyang tangke. Tsaka yung tipid, matipid din naman. Marami din naman kasing gusto na carb type kasi mas madali siyang maintenance, 'di ba? Sa FI kasi medyo pricey yung maintenance nun. Okay? Yung kanyang cap nga pala, ang ganda ng itsura, no? So dito sa side, ganda ng itsura niya rito. Then meron tayo ritong premium looking na emblem ng Evo Deluxe 150.
Yan. So may plastic pa yan kasi bago pa eh. Meron tayo ritong blower cover. So, air cooled pa rin naman to. Okay lang naman yan, 150cc. Wala pa naman akong nababalitaan talaga na nag-overheat na air cooled. Okay? So ayan, stylish yung datingan ng kanyang cover. Stylish din yung datingan ng kanyang exhaust cover. Yan. Pati exhaust niyan, laki oh. Yan, ganda rin yung design dito. 'Di ba? Yung kanyang exhaust cover, meron siyang parang carbon fiber finish dito, merong motoposh dito. And yun ang lang talaga kulang, no? Maging FI. So, dito sa part na to, wala siyang cover. Pero okay lang yan kasi nga napakalaki or napakalapad na nung kanyang tire hugger dito. Ayan, no, napaka-flexible din nito. Meron tayo ritong dual shock, adjustable naman to. Naka dual piston caliper tayo dito sa likod, you know. Tapos ang ganda ng swing arm, ng itsura ng swing arm na rito. Then naka disc brake din tayo rito, and naka tubeless na rin yung ating tires dito. So ang size din dito ay 130/60 by 13. So same lang yung size niya dun sa harap, kaya medyo naka-upright position tayo dito, hindi tayo masyadong pasubsob yung datingan niya. So sa kanyang grab bar, stylish din, pero madalas talaga tinatanggal din naman nila to kasi papalitan nila to ng bracket, tapos may top box. Yun lang, pero okay maganda yung design niya rito. Sa likod, LED rin yung kanyang taillight, at nagustuhan ko rito yung design niya. Meron siyang parang katulad nung sa Voltes 5 yung itsura. Ayan o, may letter V siya rito. Tapos may LED rito, LED rin dito, signal light dito sa part na to. Ayan o, LED rin yan. So meron tayo ritong malapad na rear fender. Yun, flexible din siya. Meron siyang parang carbon fiber finish dito. Then yung lagayan ng plate niya is metal naman yan. Meron din tayo ritong reflector, side by side naman. Meron din tayo ritong reflector. Yan, so safe yan kapag liliko ka, at least makikita. Dito sa side nung kanyang panggilid, napakalaki or napaka-bulky yung tingnan. Grabe yung panggilid nito. Meron palang motoposh dito. Then kagandahan, meron pa rin naman tong kickstart. Hindi pa rin naman inaalis ni motoposh pagdating sa mga motorcycle nila. Pero sana pag nagka-FI sila is hindi nila tanggalin. Laking tulong kasi to kapag medyo na-discarga na yung battery natin, may start pa rin natin kasi may kickstart tayo. Dito naman is wala siyang kill switch para sa kanyang side stand, pero sana maglagay din sila rito additional features para sa mga motorcycle nila. Malaking tulong kasi yun sa mga rider natin. Okay, isa sa mga nagustuhan ko rito yung camelback, yung kanilang upuan, di ba? Napaka premium talaga nito. Ganda ng upuan niya, tapos yung lambot, sobrang lambot. Ayun o, ang macho pa niyang tingnan. Ayun o, dito o, parang safe na safe yung ating betlugs dito, yung puwet natin, di ba? So pwede kang sumandal dito sa side na to. Meron siyang parang carbon fiber finish. Tapos naging highlight dito is yung stitches niya. Yan o, paikot yan, napakadaming stitches niyan boy. Ayan o, so dito sa side na to meron siyang parang carbon fiber finish. Tapos dito naman para stopper para sa ating OBR, and makapal din yung foam, tsaka malambot, sobrang lambot. Tapos kagandahan pa rito, nag-open ka ng seat is naka hydraulic na siya, hindi na siya bumababa. Ganyan yung itsura niya, diba? Naka 45 degrees, no? So sana medyo naka 90 degrees para at least kapag kukuha ka rito hindi ka mabubunggo, diba? So yun na nga, wala rin siya rito lagayan or helmet hook, no? Same nung sa atin, sana meron kahit dito man lang sa unahan, diba? At least dalawa para pag sa parking meron tayong mapagsasabitan. Yun lang. Pero yun nga, dito naman dito kayo mag-o-open pag mag-a-adjust kayo ng carb. Okay, tapos malaki din yung ating compartment dito. So all goods to sa biyahe, sa long ride. Okay na okay. Dito nga pala yung itsura niya para sa ating ignition key.
stylish din yung datingan niya. Meron din siyang shutter lock dito. Tapos ma-open natin dyan. Ito, gagamitin natin yan. Yan. Tapos ayan, susi. Ito nga pala yung susi niya. Tapos meron din siyang remote. You know, di ba? Ayos, parang nakakotse din dito. Makikita natin sa remote dito yung answer back. Tapos unlock. Ito naman yung parang magbe-blink siya. Tapos lock, di ba? So dalawa naman yan. Tapos dalawang susi din. So kagandahan din dito, meron din tayo rito ang USB port para sa mga rider natin na bumabiyahe ng malayo or ginagawang delivery service. Pwede to. So sa side pocket niya, napakalalim. Dito ang lalim oh. Ito yung aking kamay, ganyan siya kalalim. Oh. Dito na sa kabila, malalim din siya. Oh, 'di ba? So safe na safe 'yan kung magcha-charge kayo, hindi siya tatalon, 'di ba? Safe yung ating cellphone dito, wag lang talagang uulan. Okay? So sa kanyang handlebar, stylish yung datingan. Ito yung pinakagusto ko rito, yung design dito eh. Sa gitna, alam mo 'yun? Tapos meron siyang motopush dito. Ang ganda ng design dito, pwede mong gawing logo. So ayan nga, meron siya ritong cover, pero may mga nakikita ko rito na ginagawa siyang naked handlebar. Yan. So sa mga switches naman niya, looks premium din naman siya. You know, ginagamit nila. Halos same lang din ang ginamit ni Rusi sa RFI natin. So ayan, meron siya rito ang hazard, on and off, park light, headlight, and off, electric starter. So sa kanyang lever dito is kulay gray, tapos glossy. And pag pre-nest naman natin, yan yung upuan oh, macho. Tapos yung turning radius niya, sobrang lawak boy. O hindi ka mabibitin dito sa pagliko. Ganyan siya. Tapos yung shock, napakalambot ng shock naman nito boy. Oh. Tapos yung shock sa likod, syempre dual shock yan, pero okay din no. Lalaro din siya oh. Sheesh. So yun na nga no. Ayos na ayos din to. Magaan din yung motor. Magaan din talaga siya. Yeah. 103 kg yung kanyang bigat, no? Mas mabigat pa kasi Pepe. Yan. So sa lahat ng mga gustong kumuha nito, nandiyan sa dulo ng video yung kanilang contact number at yung price na itong motor na to. Ayos na ayos siya. So yun na mga best no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay marka mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor na itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming